Mahal na mga kapatid, let us all stand po mga minamahal. Hallelujah, in reverence to the Word of God, dalhin po na iyong lingkod. Hallelujah, as we study the Holy Word of God. Dearest Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you Lord for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo. Lalo na ang pagbuhos ng banal mong Espiritu Santo, Lord. Thank you for your outpouring of your Holy Spirit, which is our strength in serving you. At this time, O Lord, once again, we come before your throne of grace, asking for forgiveness, lalo ang lingkod, mahal na Panginoon. Help us to understand your holy word. Help me bring forth thy holy message with love and power, and leading prayer ng aming mahal na pastor. We rebuke all the power of darkness and beliefs and doubts from us. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, pagluwalhati, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeida, the man of God, the end-time prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pagbati rin po sa lahat ng kanilang mga beloved children, in-law, as apo ng ating mahal na pastor. Sa inyo pong lahat, mga minamahal mga kapatid. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang mahal na Panginoon. At God bless yung mga minamahal. Tayo pinagagalak muli makasama ating beloved Nanay Nimpa. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating minamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat. Hallelujah sa ating mahal na kapatid. Hallelujah na maluwalhating nakarating. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Amen. Hallelujah. At ay po, magsimula na sa ating basa ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ihanda po natin ating mga banal na kasulatan, ating mga notes. Matthew 13:1-8. Kindly po ating basahin, mga minamahal. Kung ready na po ating mga Bible readers. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 13, verses 1-8. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside. Verse 2, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. Verse 3, and he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Verse 4, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. In verse 5, some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up, because they had no deepness of earth. Verse 8, and when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Verse 7, and some fell among thorns, and thorns sprang up and choked them. And verse 8, but other fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Amen. Tuloy po dati sa, okay. 18-23. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po. Verse 18-23, Hear ye therefore the parables of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Verse 20, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receive it. 21. Yet had he not root in himself, but dureth for a while. For where tribulation or persecution ariseth because of the word, by he is offended. Verse 22.
may also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. And in verse 23, but he that receives seed into the good ground is he that heareth the word, and understanding it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Amen. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, talatang 13, versikulo 1 hanggang 8, talon sa 18 hanggang 23. 1. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. 2. At nakisama sa kanya ang lubhang makaraming tao. Ano't pat lumulan siya sa isang daong at naupo at buong karamihan ay nagtayo sa baybayin. 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay na mga talinghaga na sinabi. Narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. 4. At sa paghasik niya ay nangaghulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. 5. At ang mga iba'y nakahulog sa mga batuhan. Sa dooy walang sapat na lupa at pandakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. 6. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil na walang ugat ay nagtuyo. 7. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. 8. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nagbubunga. Ang ilan ay nag-100 at ang ilay tig-6 na pot at ang ilay tig-30. 18. Pakinggan nga ninyo ang talinghagang tungkol sa nakakahasik. 19. Kung ang sinumang nakikinig ng salita ng kaharian, ito ay hindi niya mapag-uunawaan, ay pumaparoon na masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaoy nahasik sa tabi ng daan. 20. At ang nahasik sa batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pandakay tinatanggap ito ng buong galak. 21. Gayon may wala siyang ugat at sa kanyang sarili kundi sa sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pandakay na natitisod siya. 22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsumakit na naukol sa sanlibutan at andaya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang kabuluhan. 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga ng ilay tig-100 at ilay taga-60 at ang ilay tig-30. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon. Amen. Ito po mga minamahal, yung ating nabasa ay binigyan din ng kahulugan ng mahal na Panginoon. Amen. He give the meaning, mga minamahal, of the parables itself. So if you read it, you understand it. Amen. It's self-explanatory. Waysides, stony place, thorns, and good ground. 4 kinds of soil, mga minamahal. Amen. Or 4 kinds of hearer. Or 4 kinds of people who hear the Word of God. Amen?
Hallelujah. Yung nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi dito, those people who hear the word of God, like on the wayside, amen, they accepted the word of God. Amen? But the devil comes, the wicked one, and pick it up from them. So ito yung Kristiyano, mga minamahal. Dumalo ka ngayon sa gawain, napakinggan mo yung salita ng Diyos, you heard the word of God about the commandments of the Lord, about the things to do, and what is the things not to do, o yung teaching sa'yo. Amen? Dahil, hallelujah, hindi ka naman talaga nag-concentrate, wala sa buong puso mo, it's not with your heart, nakukuha ka agad ng kaaway. The devil is taking it up. Amen? In verse 18. Amen? Hallelujah. Verse 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian nito ay hindi na pag-uunawa, pinaroroonan ng masama, inaagaw at nahasik sa kanyang puso. Amen? Hallelujah. The wicked one, then cometh the wicked one and catcheth away that was sown in his heart. Ito yung pagpasok sa kanang tainga, labas sa kaliwa. Ito po rin yung nasa wayside. So anong pakinabang nito? Baliwala, mga minamahal. Amen? Stony places, mga minamahal. Those one that stony places, he that heareth the word of God with joy. Galak na galak, excited. Amen? But since that is this in the stony place, there is no root, walang ugat. Amen? It will endure it for a while, pero nung dumating ang tribulation and persecution, in verse 21 na po to, no? Hallelujah. In tribulation and persecution, give up rin. Mahirap pala. Kailangan pala magbigay ako. Kailangan pala susunod ako. Hindi. Hindi ko makakaya. Kayo na lang. Amen? Goodbye, kaligtasan. Sabi nga ng mahal na Panginoon, narrow is the way. Amen? Is leaded to life. Broad is the way that leaded to destruction. Dito, walang bawal. Maganda yung dinadaluhan namin. Maganda ang mga preaching. Walang mga pangangaral tungkol sa kabanalan, tungkol sa pagsunod. Mas gusto ko doon. Komportable ako. Mga minamahal, kapag ganoon, hindi po ebanghelyo ng kaligtasan ang pinapangaral niyan. Marami rin po nangangaral ang salita ng Diyos. Amen? Sabi nga ng ating parents in the Lord, nung early days, mga minamahal, nakakwentuhan ko, mga kapatid na matatagal na. Amen? Sinabi ng mahal na pastor, kung hindi kaya, bukas naman ang pinto. Wala, hindi sa pilitan. Amen? Hindi tayo pipilitin na mahal na Panginoon, pumunta tayo sa langit. Hindi rin niya pipilitin na pumunta ka sa impyerno. We have our own free will. Amen? And the next one, mga minamahal, stony place, we already, the thorns. He also that receiveth seed among thorns, he that heareth the word, and because of cares of this world, and deceitfulness and riches, choke the word, and become unfruitful. Ito yung mga minamahal sinasabi ng Biblia, mga minamahal, lust of the flesh, lust of the eyes. Amen? Pride of life, because of the cares of this world. Gusto ko yumaman ako. Gusto ko maganda sa sakyan ko. Gusto ko pagka nakapagkwentuhan ako sa kaibigan ko, kumusta ka na? May bahay ka na ba? Anong sasakyan mo ngayon? Ganun ang human nature Bidahan, mga minamahal. Pero sa mahal na Panginoon, amen, ang gusto niya yumaman tayo, amen, sa kaharian sa langit. Yung ating mag-impok daw tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Amen? Can you say amen? Amen? Amen. Thorns, he that heareth the word of God, because of cares of this world. Amen. Brad, hindi mo na ako dadalo ng 6 months. Bakit? Kasi meron akong goal. Kailangan kong ganito. Kailangan ko ng ganun. Tatrabaho ako ng tatrabaho. Okay lang naman po talaga yan. Kailangan natin yan. Pero huwag mong kalilimutan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, contentment is great gain. For we brought nothing into this world, certainly we cannot carry anything out. We are like a vapor, singaw lang tayo rito. Amen? Kahit bata ka pa, kahit matanda ka na, mga minamahal, pag sinabi na mahal na Panginoon, lalo na sa ating mga Kristiyano, hindi ka na naging pagpapala, amen? Hindi ka na naging patotoo, kunin na lang kita. Lalo na yung mga nagiging ginagamit pa ng diablo, katitisuran. Amen? Nakakatakot, mga minamahal. Naalala nyo ating beloved prayer warriors, mga minamahal.
Ito'y aral sa atin. Lagi nating napatutuo ng ating beloved prayer warriors to, mga minamahal. Binigyan siya ng date and time pa. Nakukunin na siya ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi na siya nagagamit ng mahal na Panginoon. Napanaginipan niya, sa bahay nila may kabaong. Sino kaya ang nasa kabaong na ito? At yung kanyang daughter, ang kanyang asawa, tapos siya ang nakanaginip. Sabi niya, ikaw ang mapupunta dyan, sabi ng mahal na Panginoon. Natakot siya, mga minamahal. Ngunit, itinakda na. Amen? Kaya mga minamahal, yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen? Kahit simple lang ang buhay mo rito, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Hindi ka naman nagkukulang. Kahit hindi rin sobra, basta nakapapahalagahan mo paglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Huwag ka mag-goodbye sa kaligtasan. Amen? Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Contentment ako. Amen. Kahit simple lang ang sasakyan ko, kahit simple lang tinitirhan ko, nasa akin naman na mahal na Panginoon. Amen. Maraming mayayaman, pagtulog lang problema nila. Ano ba ang magandang sleeping pills? Dahil hindi sila makatulog, walang kapayapaan. Amen. Puno ng problema, puno ng karamdaman. Ngunit tayo pinagpala. Amen. Hallelujah. Sa thorns, mga minamahal, ang nahasik sa dawagan, dumirinig ng salita, ngunit pagsusumakit sa ukol sa sanglibutan, hallelujah, ang daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siyaoy nagiging walang bunga. Walang bunga. Ngunit yung good ground, mga minamahal, ang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan ay nagbubunga. 100, 200, amen? 30-fold, 100-fold. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, dito ang pag-usapan natin yung trials. If you're growing, mga minamahal, if you are not growing sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala kang goal. Paano ba ako mapagamit sa mahal na Panginoon? What can I give to the Lord? Kasi ang mahal na Panginoon, pinagpala niya ako eh. Gusto na mahal na Panginoon, bawat isa sa atin ay magamit. Amen? Mahaling ikaw ay pag-share ng salita ng Diyos. Unang-una yung pagbunga natin. Amen? Makapanalangin. Pag-ayuno, ipapanalangin ko mga kapatiran. Amen. Kapag kami nakita ko sa kaibigan ko o sa supermarket sa aman, magbigay ako ng leaflets. Amen. Ito po, mga minamahal, ay kailangan natin, mga minamahal, bilang isang Kristiyano. Ang sabi nga dito, if you're not growing, you are not facing your trials. Ito, balik tayo sa pagsubok. Amen. Bakit kailangan tayo lumago? Amen. Hallelujah. Upang mawala ang ating pride. Amen. Kung may mga pagsubok tayo, mga minamahal, hallelujah, ito po ay nangyayari para tayo po ay maging mapagkumbaba. Amen. Para magkaroon tayo ng contentment or satisfaction. Kapag mayroon tayong mga pagsubok, pagkaroon tayo ng patience, kindness, kaunawan, magkaroon tayo ng obedience sa Word of God, may pagsubok o may palo paalaala, hallelujah, tayo po ay matatakot sa Diyos. Amen. When we fear God, mga minamahal, ito pinakamahalaga, mga minamahal, ang takot natin sa mahal na Panginoon. Kaya may palo at paalaala. Proverbs 8:13, mga minamahal. Ang sabi ng Proverbs 8:13, mga minamahal, ang takot daw sa mahal na Panginoon ay kamuhian ang masamang gawa. Amen? Kaya ito po, mga minamahal, yung mga kategorya na ito ay darating sa atin kapag dumarating yung ating mga pagsubok sa atin. Ayan po, mga minamahal, fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Amen? Yun ang takot sa mahal na Panginoon. Kaya dumarating ang mga pagsubok sa atin. May dalawang klase po, mga minamalang pagsubok na dumarating sa atin. Pagsubok sa kahirapan at pagsubok sa temptation. Amen? Yung pagsubok sa kahirapan, mga minamahal, ito po yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Mahirap, mga minamahal, katulad ng mga nagpupunta sa paligsahan, mga minamahal, dinidisiplina nila ang sarili nila para makipag-compete. Katulad ng boxing, amen, katulad ng mga sports, sila po, mga minamahal, ay nagpa-practice, umagising ng maaga, diet, pagkain nila, talagang tinitingnan nila, walang sugar, walang ganyan, disiplinado, mga minamahal, amen, para makamit nila yung gold medal, na pagkatapos naman ay aalikabukin lang. Amen, sa wall, kapag nilagay nila, pag namatay na sila, wala. Wala na. Ngunit tayo, mga minamahal, yung ating
kakamtin, mga minamahal, or the blessing that we will receive is for eternity. Amen? So, let us read, mga minamahal, yung trials, hallelujah, tungkol, mga minamahal, sa temptation. Amen? For you to choose to obey God's will or to obey your will. Ito po, mga minamahal, yung unang pag-aaralan natin na pagsubok, amen, sa trials. Ayan po, mga minamahal, sabi, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Amen? And in verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. God cannot be tempted with evil, neither tempted any man. Hindi raw, mga minamahal, nanunukso ang mahal na Panginoon. Amen? Verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ang tao raw, mga minamahal, ay natutokso dahil sa kanyang sarili ng laman. At siya ay napapaakit. Ano po ito, mga minamahal? Lust. Amen? Matukso ka sa kayamanan. Matukso ka sa babae. O vice versa ito. Matukso ka sa lalaki. Mga minamahal. Amen? Drawn away of his own lust and enticed. Remember, yung weapon ni Satan, 3. Amen? When Eve saw that the fruit, what is it is yung sinabi doon na 3 weapon ng diablo, mga minamahal. Kaya nga sabi, love not the world, neither the things that are in the world. For the love of the world is not of the Father. What is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Nung nakita niya, mga minamahal, na maganda sa paningin, at masarap kainin yung bunga na yon, nagkaroon na siya ng desire. Pangalawa, mabubusog siya. Pangatlo, magkakaroon siya ng wisdom. Ang sabi, magiging katulad kayo ng Diyos, knowing the right and wrong, or good and evil, mga minamahal. Doon na siya napatukso. Ito po, mga minamahal, sinasabi dito, every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Hindi na nalangin. Dapat, kailangan manalangin ka kagad during that time. Amen. What is the Bible said? Submit. You cannot cast the demons if you don't submit yourself. Submit yourself before God, and you can cast the devil out, and he shall flee from you. Amen. Remember that verse. And then, the verse 15, then when lust conceiveth, it bringeth forth sin. Ayan na. Nag-conceive na, mga minamahal. And sin, when it is finished, bring it forth death. Verse 16, do not err, my beloved brethren. Huwag daw tayong papadaya, mga minamahal. Amen? Huwag tayong magpadaya. Verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Sa Tagalog po, pakibasa po kindly. Sa Tagalog naman. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 17. Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya sa itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. 13. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. 15. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay manganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. 16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Iyan po, mga minamahal, yung unang nating pinag-aaralan. Trials naman, mga minamahal, sa temptation. James 1, 2 and 4, mga minamahal. Ang sabi dito sa James 1, 2 and 4,
Blessed is the man, mga minamahal, who endureth temptation, mga minamahal. James chapter 1, verse 2 to 4. Kindly po, kung naka-ready na po yung Bible readers, kindly po sa Tagalog. Ang sulat ni Santiago talatang 1, versikulo 2 hanggang 4. 2. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangaghulog sa saring tukso. 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 4. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Amen. Sa English po, mga minamahal, praise the Lord. James chapter 1, 2 to 4, Brethren, count it all joys when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trial of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amen. Magiging sakdal na, mga minamahal. Amen. Kaya magkaroon tayo ng patient, mga minamahal. Perfect work, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, ay maging sakdal. Ito po yung susi, mga minamahal, tinuturo ng Biblia, mga minamahal, para sa atin na tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng karunungan sa salita ng Diyos. At the same time, kailangan natin ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Pakihanda yung John chapter, 1 John 2, 14 to 17. Yan po yung weapon ni Satanas, pride of life. Wawalan ka ng contentment. Meron ka ng gamit para sa iyo, gusto mo pa yung mas maganda. Yung iba natututo ng mag-covet. Kaya nga sa Ten Commandments, thou shalt not covet. Amen. Thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's house, anything that is in thy neighbor's. Amen. Huwag mong kukuhanin, mga minamahal. Kasi pagka nawalan ka na ng contentment, mag-iisip ka na ng mga kung ano-anong bagay. Kung gusto mo makamit, mga minamahal, yung iba naman, wala ng contentment, magtrabaho, wala ng panahon sa Diyos. Salamat, amen. Lahat tayo ay narito ngayon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Ang iba sa atin, napakalalayo pa ng pinanggalingan, ngunit narito nagpapahalaga sa ating kaligtasan. Amen. I am blessed dahil malapit ako rito. Pero doon sa mga malalayo, mga minamahal, lagi nating pinapanalangin na sila ibigyan ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang mag-drive, mga minamahal, 50, 60 miles na malayo, makadalo ng 3 times a week. Yung iba ang lapit-lapit lang na nahuli pa. Amen? Kaya mga minamahal, kuminsan, mga minamahal, doon yung ating pangunawa. Amen? Na hallelujah, na ating panalangin sila, na sila ay maging, kalakasan natin sila, mga minamahal. Biruin mo. Amen, magdadrive ng 2 hours, in a matter of 10 minutes, nakauwi ka na. Mamaya pagkatapos ng ating service. Amen, yung iba maghahatid pa ng mga kapatiran. Amen, uuwi sa bahay, alas 7 na ng gabi. Amen. Kaya mga minamahal, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Amen. 1 John chapter 2, 14, 17, anong sabi ng Biblia? I have written unto you, Father, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. Sa mga kabataan, ye have overcome the wicked. Amen. Dahil pinahalagan niyo sa salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, is not of the Father. Amen. Tuloy po, mga minamahal. 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. So, iyan po, mga minamahal, yung ating pinag-aralan, mga minamahal, tungkol sa tukso na to, o trials of temptation. Yung hardship naman, mga minamahal, ito yung mga burden natin. Ito yung mga kahirapan natin, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Luke 9:23, if any man will come after me, deny himself, pick up his cross daily, and follow me. Meron tayong mga pasanin. Amen? Meron tayong mga kahirapan, lalo na sa mga patay-sindi na paglilingkod. Pag naging patay-sindi ka sa paglilingkod, lagi kang magkakaroon ng struggle at kahirapan. Laging paalaala, anak,
Paalaala, paalaala. Anong gamot sa nakakalimot? Paalaala, di ba? Can you say amen? Amen. Tagal amen ha. Can you say amen? Kaya may mga palo at paalaala. Amen. Para bumalik yung init mo sa paglilingkod. Amen. Kaya kailangan matututo talaga tayo sa salita ng Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong maging katulad sa mga Israelita na nagreklamo, ayaw sumunod kay Moses, nakipaglaban pa kay Moses, hindi sila nakapasok sa kaharian sa promised land. Amen? Hallelujah. If any man come after me, deny self. In the next verse, mga minamahal, ito po yung trials na dumarating sa atin, yung para bang isipin mo, ano ba ito, Kristiyano? Pati mga neighbors mo, ganun ba mga Kristiyano? Wala nang pagkain, biskwit lang ang pagkain, lugaw lang ang mga nagpatotoo, kangina, mga minamahal. Amen? Yung ating mahal na kapatid, lugaw lang daw, pero nagtiyaga pa rin siya. Walang masakyan, maglalakad, nagpo-provide ang mahal na Panginoon. May trials, may pagsubok. Ito yung trials of hardship, mga minamahal. Pag ating binasa ito, mga minamahal, ipinaliwanag dito ni Pablo, okay lang magkaroon kayo ng hardship. Amen? Na dahil sa pagsunod nyo sa mahal na Panginoon. Pero kung kayo'y magkaroon ng hardship dahil sa pagsuway nyo, mga minamahal, meron kasing hardship na nagaganap sa isang Kristiyano dahil sa pagsuway, ito daw po mga minamahal ay hindi maganda sa Kristiyano. As we continue, mga minamahal, yung reading, ready po yung verse 13. Pakirush na lang po, bibilisan ko ng mabilis. I will read the mabilis, mga minamahal. Verse 13, verse 12 muna. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Bakihanda rin po sa Tagalog. But rejoice as much as ye partakers of Christ's suffering. Partakers daw tayo ng paghihirap na mahal na Panginoon. Pag tayo naghihirap, may karamdaman, may problema. When His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Verse 14, if ye have reproached for the name of Christ, happy are ye. Magagalak daw kayo. Kung nahirapan, amen, dahil kay Kristo, for the Spirit of the glory and of God rested upon you. On their part, He is evil spoken of. Bine-persecute kayo, neighbors, friends, loved ones, but on your part, amen, He is glorified. Nag-glorify ang mahal na Panginoon. Kahit wala kang pera, nagtsatsaga kang dumalo, inuusig ka. Amen? But ito yung sinabi naman niya sa mga hindi sumusunod at nahihirapan. But let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer. Pag evildoer, mga minamahal, yan po ay hindi na sumusunod sa utos na mahal na Panginoon. He's not obeying the commandments of God. Oh, ako ay may pagsubok ganito. O baka hindi na pagsubok yan. Baka sumpa na yan. Amen? Palo na mahal na Panginoon. Kaya kailangan magsisi. Amen? Or a busybody and other men's matter. Verse 16, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Amen? I-glorify mo raw ang mahal na Panginoon. Ipatotoo mo na kahit may pagsubok ka na ganito, patuloy ka lang. Sapagkat sabi nga, kung tayo po ay hindi maghihimagod sa paggawa ng mabuti, amen? In due time, we shall reap. Amen? Tayo ay aani ng kabutihan. Kung masama naman ang iitinanim mo, aanihin mo ay masama. Amen? Verse 17, for the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, datin daw magsisimula, what shall be the end of them that obey not the gospel? Verse 18, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Verse 19, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their soul to Him in well-doing as unto faithful Creator. Sa Tagalog po, mga minamahal. Basahin natin. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 19. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. 13, kundi kayo mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo
upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. 14, kung kayo mapintasan, dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay magpapahingalay sa inyo. 15, ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay na iba. 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? 18, at kung ang matuwid ay bahagya na makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, ay saan kaya magsisiharap? 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kalwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya dito po natin nabasa mga minamahal. Malinaw naman po mga minamahal. Amen. Naunawaan natin. So we go to the next verse mga minamahal. Hallelujah. Itong hardship mga minamahal ay talagang dumarating sa atin. Amen. In the book of Galatians 6:5 mga minamahal. Amen. For every man shall bear his own burden. Meron tayo talagang burden mga minamahal. Narinig natin yung kaninang patotoo mga minamahal. She's trying to hold her temper, mga minamahal. Yung po ay temptation sa galit, pagkagalit. Amen? Sinusubukan tayo na mahal na Panginoon kung may apply ba natin yung ating pasensya. Amen? The Bible said in the book of Proverbs, a soft answer taketh away wrath and remove wrath, mga minamahal. Amen? Yung pong malumanay na sa pagsasalita. Amen? Kaya kung may sumigaw sa iyo, malumanay mo lang sa kausapin, mga minamahal. At doon po ay magpapawi ng galit, mga minamahal. Amen? Hallelujah. In book of Galatians, sabi niya, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. May mga pasanin ng bawat isa sa atin. May mga personal na problem tayo, mga minamahal, na mga dumarating sa ating buhay. Ngunit hindi ito ang dapat maging dahilan na tayo ay tatalikod sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat dumarating yan, mga minamahal, sabi nga, para maging partakers tayo of Christ's suffering. Ang mahal na Panginoon nga, nung ipinako sa krus, biruin mo, yung palad mo, mamartilyuhin ang pako. Pagkatapos sabihin mo, Lord, Father, forgive them, forgive this man. Pinapako ako sa krus for they don't know what they're doing. Masabi mo pa kaya yun, mga minamahal? Diba? Grabe ang patient na mahal na Panginoon. Bagay ang kindness niya. Amen. So we'll be partakers of Christ's suffering. The next verse, Psalms 5:22, mga minamahal. Amen. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. Ibigay mo raw ang iyong kabigatan sa mahal na Panginoon. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka, hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Pag matuwid ka sa mahal na Panginoon, amen, hindi Kanya pababayaan. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pero mga minamahal, kaya kailangan maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nagkakaroon ng mga problema, ayaw mong sumunod sa mahal na Panginoon, sumpa ang darating. Amen, ang dami kong hinihiling sa mahal na Panginoon, ba't hindi dumarating? Amen. Baka hindi mo inaayos ang paglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. May kondisyon na mahal na Panginoon na if you want, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all what you need, it'll be added unto you. Alam ng mahal na Panginoon ang pangangailangan natin. Amen? Can you say amen? Amen. Hallelujah. Yung burden natin sa bills, sa utang natin, sa anak natin, sa asawa, sa trabaho, amen, sa problema, sa karamdamang dumarating sa ating buhay. Amen. Narinig ko yung pangaral ng ating mahal na ordained preacher, mga minamahal. Meron daw pumanik sa barko, dala-dala yung kanyang isang sakong bigas.
At ayaw niyang ibaba. Sabi ng mga crew, ibaba niyo na po, wala namang kukuha niyan, walang nanakaw niyan. Kahit nakawin niyan dito, pag dumaan sa gangway, kasi may gangway po ang ship, 100 lang yun. Makikita at makikita namin mahuhuli. Hindi, kasi napansin ko, ang bigat-bigat na ng barko. Ang dami-dami ng sakay. So, dinadala ko to para makatulong ako. And sabi niya, hindi po, kaya na po ng barko yan. Katulad din daw noon sa mahal na Panginoon. Amen. Pag binigay mo na sa mahal na Panginoon, bitawan mo na. Ibigay mo na sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen. When you have like 50 sacks of rice, 50 pounds sack of rice, when you leave it into the altar, leave it then and live a holy life. Do what is the will of God. Remember what we had read, mga minamahal, the 4 kinds of soil. Choose the good soil. Sundin mo ang salita ng Diyos. Hindi pagpasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Amen? Pumasok, masaya ka lang. Pag nandito, wala na yung salita ng Diyos. Pinaagaw mo na sa dyablo yung salita ng Diyos. Dapat may mamuhay akong kabanalan. Mahinahon ako, mahinhin ako, maunawain. Hindi ako magmumura, hindi ako magsinungaling. Hindi na ako iinom ng alak, hindi na ako manigarilyo. Amen? Hindi na ako manunungayaw. Ganoon mga minamahal, Lord, help me. Can you say amen? Amen. Hallelujah. The next verse, mga minamahal, is verse 8, John 16:33. Pakihanda po mga minamahal, kung ready na po, pakibasa. Praise the Lord. Okay, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace, and in the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Meron talaga daw tribulation. Sa Tagalog po, kung naka-ready. Amen. Maganda na po yung ating mga awit at mga manunugtong. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, talatang 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagdating natin sa langit, mga minamahal, amen. Ano ang una mong gagawin? Amen. Sisigaw ka ng malakas na praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nakapasok na rin ako. Katulad nito, halimbawa, ito'y pinto. Inisip ko nga, hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa labas. There comes a time, mga minamahal, baka mawala ako sa sarili ko, mawala ako sa mahal na Panginoon. Sayang ang kaligtasan. Ngunit kung ikaw ay nandoon na, panalo ka na. Amen? Amen? Kaya tayong nandito sa lupa, mga minamahal, marami pa rin tayong struggles. Marami pa rin, mga minamahal. Kaya nga, hallelujah, sundin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Obey His word. Amen? Hallelujah. Pagdalo mo dito, mga minamahal, amen, 3 times a week, maganda yan, amen, 2 times a week, amen, hallelujah. Pagsikapan mo rin, mga minamahal, makasunod, amen, hallelujah. Nagagamit ka sa gawain, mga minamahal, amen, magpakumbaba ka, mga minamahal, amen, hallelujah. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa mahal na Panginoon, amen, hallelujah. Darating na siya. Nakita niyo yung gera sa Israel? 2 na ngayon ang kaaway ng Israel, amen. Sino pa ang susunod? Yung mga nandoon, mga minamahal. Hallelujah. Sa paligid na yun, who knows, mga minamahal. Amen. This might be, mga minamahal, year na kukunin na tayo ng mahal na Panginoon. Or next year, we don't know. Yung pinaghirapan mo, mga minamahal, mababaliwala. Ang paghirapan mo, hallelujah, paglilingkod sa Diyos. Okay lang magtrabaho. Amen. Kaya pag dumating ang mga pagsubok, mga minamahal, ibigay sa mahal na Panginoon. Trials is always coming our way. Ito ang pumipigil sa atin, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, katulad ng isang eskwelahan. Amen. Merong test. And when you fast, makakagraduate ka, magkakaroon ka ng diploma. Amen. Awit na po tayo, mga minamahal. Never worry.